Merry Christmas po sa inyong lahat, and currently sa Pilipinas ay December 24 na. So ayun, maligayang Pasko po sa mga nasa Pilipinas. And dito sa Canada, December 23 pa lang po. For today's video, naisipan ko na i-upload na lang ang Jasper trip namin nung nakaraang October para something refreshing naman this time yung makita natin. And alam nyo ba guys na talagang very excited ako na ma-experience ang Jasper. So medyo malayo pa rin po ito sa aming bahay sa Edmonton City. So we'll be traveling more than 3 hours. So approximately parang 4 hours siya. Mahaba ang biyahe pero something unusual or talagang bago sa paningin namin yung makikita namin, kaya very exciting din talaga. And ganoon naman 'di ba guys, pagka merong bago tayong pinupuntahan, nandun yung excitement and anticipation sa mga bagong mai-experience. Mabilisan lang tong preparation namin, actually parang one day lang namin na sige tuloy na nga tayo, kasi medyo hinihintay ko si husband ang kanyang go signal. Dahil sa hindi ko sure kung nakapag-file na ba siya or tuloy ba niya talaga or gusto na lang niya magpahinga dahil yung work niya talagang mentally demanding. May mga times na gusto lang niya talaga na magpahinga sa bahay. So sabi niya last minute, o sige tuloy tayo sa Jasper dahil gusto ko mag-relax. So sige, go tayo dyan, at nag-book po kami kaagad-agad. So sa pag-book ng hotel, mayroon po kayong makikita nyo na may mga options, kasi limbawa mag-book kayo sa booking.com or Expedia or sa mismong website ng target na accommodation nyo. Ayun, makakita kayo ng difference. Meron talagang difference. So sa aming na-book ay nagkaroon pa kami ng 15% off. So which is great. Talagang malaki rin yung nabawas namin. Target na alis namin 7 AM pero natuloy kami. Officially nakasimula kaming magbiyahe 9 AM. So talagang yung pagkakarga lang ng gamit, medyo it takes time. Dahil dalawa lang kami ni husband na adult. So yun, medyo challenge din talaga. And medyo ilang araw tayo sa Jasper, kaya marami din talagang gamit. And then merong 4 kids. Kaya ayun, marami talagang dalahin. And this was our first trip na family of 6 na, at kami lang. So last year kasama namin si mother ko, pero ayun, nasa US po siya ngayon. So shout out sa kanya, nanonood po yan madalas ng aming vlogs. Ito talagang lake na to, wala siya sa plan namin, pero may mga nakikita kami na sasakyan na nagpa-park. So ayun, nakigaya na kami, nakisyoso na tayo kung anong meron. Kasi ang ganda rin ng lake na to, natatanaw namin nga dahil makikita mo siya sa highway. So yun, sabi namin babain na namin and tingnan na rin. Napaka-blue niya, napakaganda. Certified breathtaking, talagang nakakamangha sa ganda. And kapag ka mas tame yung araw, mas kitang-kita mo yung pagka-blue niya, talagang napaka-blue na lake, ang ganda-ganda. At nandito na rin tayo guys sa pinaka inaabangan ko din, yung Icefields Parkway dito sa Alberta. They say this is a scenic drive of a lifetime and truly deserve to be in the top-ranked road trip in the world.
Talagang nung binabaybay namin ito left and right, hindi ko alam kung saan ako titingin. Napakaganda ng lahat-lahat, mga puno, and then merong Emerald Lake or Bluish Lake. Napakaganda talaga, and ito, pa-approach na tayo sa pinaka-favorite part ko. Di ko talaga mapigilan na magpahinto kay husband at ayun, magpa-picture ako doon, magkuha ng mga videos kasi talagang grabe, ang ganda-ganda ng kulay at nagkataon pa na fall season. Kaya ayan, halo-halo ang kulay, merong yellow, green, tapos blue, may orangey, may reddish pa dyan. Talagang halo-halo yung kulay, ang ganda-ganda ng paligid, napaka-colorful. Totoo talaga na scenic drive of a lifetime. Kaya kung nasa Alberta po kayo, nako, i-grab niyo po yung chance na makapunta ng Jasper. Talagang nature, hindi siya develop. Talagang natural lang talaga. Everything is very nature. Ang ganda-ganda ng paligid. Kung gusto mo ng up close sa mga Canadian Rockies, ayan, ito po yung destination na magandang subukan po ninyo. At mamaya sa ating road trip ay makaka-experience po kayo ng talagang malapitan. Nasa paanan tayo ng Canadian Rockies. So, hindi rin namin expect na ganito yung mga madadaanan namin. Dahil sa gusto ko lang talagang pumunta ng Jasper. So nagmadalian lang tayo ng research at pagtatanong sa pagpunta dito sa Jasper. Though sa pagpunta po rito, gagamit lang kayo ng Waze. Dito naman sa Canada talaga, yun lang talaga yung ginagamit pagka may mga road trip. Talagang make sure lang na tama kasi baka ang haba-haba, milya-milya, ilang oras na kayo nagbabiyahe tapos mali pala ang destination. So, hindi naman siguro nangyayari yun. I hope so. So, yun lang talaga. Be very careful on that part. Then ito guys, na-catch nito yung attention ko kasi may mga puno na, ayan o, para siyang nakalbo, wala siyang dahon. Ang assumption namin, nasunog siya sa wildfire nitong nakaraang summer. So mamaya po may madadaanan talaga tayo na magpapatunay na grabe talaga yung nangyari na wildfire. And ito guys, officially pumasok na tayo sa Jasper National Park. And napakaganda na naman. Hindi nagtitipid sa kulay. Ang ganda-ganda ng paligid. So, ayan, palapit na tayo sa next lake destination natin. And then ito guys, yung sinasabi ko na kakaiba yung kulay kasi malabo yung mata ko eh. Kakaiba yung nakikita ko na kulay somewhere doon. And then, habang palapit kami, we just found out na nasunog siya. Etong mga part na to. So, mga kahoy na ayun, nasunog. So, nung nakaraang summer talagang napakadalas po na sa iba't ibang part ng Alberta may mga nagaganap na wildfire. So, probably isa na nga din dito sa Jasper. So, dito guys, currently, merong parang warning sign na mawawalan ng cellular signal. So, walang signal. Meron din siyang approximate na ilang kilometers yung wala. So, talagang very secluded area. Ang target destination po namin dito ay ang Bow Lake. So, ito, napakagandang lake din ito and lagi kong nakikita rin sa internet. Sabi ko, kailangan kong mapuntahan din to. Talagang sa Jasper, marami pong magagandang lake. Kaya, unang plano namin noon, one day lang. Pero, sa
nakikita namin traveling hours, hindi siya kaya ng overnight lang. Ayun. So, yun, kailangan namin ng pahinga lang din kasi magbabiyahe na naman. So, ito, napakaganda rin sa personal. Hindi talaga mabibigyan ng justice sa cellphone, sa camera, videos. Iba talaga sa personal. And napakalamig ng tubig. Buti ang mga bata, nag-enjoy sila kahit na hindi nila naliliguan dahil sa saya ng tawa ni Jaden. So, ayun, nag-enjoy sila na hawakan ng bato, hawakan ng tubig, at ma-enjoy ang view. So, kaya rin talaga sa accommodation namin, ayun, kumuha kami ng matutuluyan or accommodation na merong indoor pool. And then, on the way na kami sa next lake destination namin. So, ito medyo challenge to at may lakaran. I did not expect na matarik pala siya. At hindi namin dinala ang stroller. At kala namin malapit lang din. So, ayun, medyo mahaba-haba ang walking nito. So, medyo matarik din siya. At nakakahingal din. Kaya, ayun, ayan, may nakita kami yung friend ni Simba, si Timon. Para siyang si Timon. Ayun, at ito ang price sa pag-aakyat, ang Peyto Lake. Napaka-blue nito sa personal. Actually, makikita rin sa camera, pero talagang napaka-blue niya. Or blue-green ba to? Napakaganda. And nakaka-amaze na, ayun, makita yung ganitong creation of God, talagang speechless. Ayan o, napakaganda niya. Worth it, worth it. Hindi siya nakakasawang tingnan. And sulit ang pagod. Lagi ko rin tong na-encounter sa newsfeed ko or basta sa internet. And sabi ko, ang ganda rin talaga dito. And sabi ko, one day, pupuntahan ko nga yan. Pupuntahan namin pala, kami pala. So, ayan, pabalik na tayo and pababa ang daanan. Tapos may nagtutour na mga group of Chinese. So, may sarili silang tour guide tsaka bus. And ayan, madali lang yung video pero talaga mahaba yung lakaran. Parang abutin ka rin ng 10 minutes. Malayo-layo din at kasi titigil-tigil ka pa. Nakakahingal siya. So, Peyto Lake. Yan, Peyto Lake. Though naka-full tank kami, ang aim namin pag kami makikita kami na gas station ay ipapa-full tank ulit namin. Whatever na nabawas, ayun, ibabalik ulit namin. So dahil nga dito secluded ang area, hindi naman laging may downtown. So ayun, sabi namin along the way, pag may makita kaming gas station, magpapagas kami. So ayan, medyo nagmamadali na rin kami at this moment of time. Dahil sa ayaw na namin na maabutan ng dilim. Tsaka dito guys, since secluded area to, talagang may mga animals, may bear, may fox, may hyena. Parang Lion King lahat, no? Character sa Lion King. Pero meron talaga guys, since forest nga kasi ito. So, may mga warning sign ka rin talaga dito na mababasa na, ayun, may mga animals na possible na mag-cross, yung mga deer. Alam nyo naman ang deer, talagang parang minsan naghahanap siya ng gulo talaga, naghahanap siya ng sakit sa buto, ang deer. So, yan, aim namin makarating ng may araw pa sa accommodation. And itong part na to, parang feeling ko talaga nasa Hakuna Matata ako. Para siya talagang jungle ni Lion King. Ang ganda ng place. At lumalapit na rin po tayo sa mga Rockies, sa mga Canadian Rockies or parang bulubundukin. Ayan, up close na tayo. Para ka lang nasa paanan, diba? Talagang bato siya, oh. Galing.
Sabi ko nakakalula naman yung part na yan. Pinapanood ko yung sasakyan na black, yung car. And little did I know, dyan pala kami dadaan. Pagtingin ko sa harap, dyan ang paano namin, pa-direction namin. At ayan, dadaan na tayo guys. Nakalagay din avalanche prone area siya. So, nakakatakot din talagang dumaan dito. Kasi nga ayun no, pwede may gumulong. Tapos ang liliit lang talaga ng sasakyan kasi ang laki ng mountain na to or ang laki ng Canadian Rockies na to. Oh. Tsaka itong nasa right side, yung may bridge, talagang malalim din siya. Kaya talagang nakakalula. Hindi namin expect na may ganitong mga dadaanan. Kala lang namin na flat area. Ayan no, talagang mataas tayo guys. I'm afraid of heights. At talagang nakakalula siya. Buti na lang, hindi siya mahaba. Talagang maiksi lang siya kahit papano. And yan, pagkalagpas namin dito, okay na yung area, yung highway. Medyo matatanggalan na ako ng bigat sa loob. Kasi nakakalula din talaga guys. Mataas yung part na to. Pero ganun pa man, marami talaga ang nagbabiyahe dito. Marami pumupunta sa Jasper. At talagang mahaba lang ang biyahe. Pero along the way, marami na pong mga tourist spots na pwedeng mabisita. Itong may glacier fed na to, tourist attraction din to eh. Tapos yung sikat na hotel na mahal, yun, nandyan din siya. So ayan, nasa paanan na naman tayo ng Canadian Rockies. Para lang talagang nasa jungle ni Lion King. At ayun, para lang siyang pinta. Para lang siyang painting. And finally guys, we made it. Nakarating tayo sa aming accommodation sa Jasper Downtown. So sa downtown siya. Dito na tabi-tabi yung mga accommodation. Yung mga tinitingnan din namin na hotel. Dito lang din pala. Or suites pang tawag sa kanila. So, ito yung aming napili, si Jasper Inn and Suites. Kasi meron siyang indoor pool. So, yun lang talaga din yung isa sa mga request ng mga kids. Ang makapag-swimming. Dahil sa miss na nila ang swimming sa Pinas. Dahil sa Canada, puro lamig dito. Although, guys, dito maraming recreational center. Tas yun, may mga indoor pools. Yun, nakakita rin ako ng mga bagong dating nga na nagsiswimming sila dito, yung, lalo na yung may mga families, may mga bata. And officially, nakarating na tayo. Magbababa na lang ng gamit. So, ayan. Thankfully, at hindi tayo inabot ng dilim. Kasi hindi ko rin ma-imagine, parang mas mahirap talagang mag-drive ng madilim. And then, lalabas na naman kami, di ba? So, maghahanap ng pagkain at nagutom din sila. Talagang wala ka rin namang madadaanan along the way. So, kaya ang goal, makarating talaga sa aming accommodation. At, yun, downtown na rin. Katabi lang namin ng downtown or nasa loob kami mismo ng downtown. Parang 1 minute, 2 minutes. Talagang kahilera lang kami ng mga establishments, ng mga kainan. So, hindi kami makapili, kaya KFC na lang. So, para mas mabilis na lang din. Tsaka, yan, yung mga bata na lang yung nag-decide. And, konting, ano ba tayo? Tour. Basta, accommodation tour. May isang kwarto sa baba. And then, ayan, merong kitchen. May lutuan, microwave, fridge. And, ayan, merong island or... And, ayan, epekto ng maraming tulog. So, ayan, tingnan natin ang view sa ating balcony. So, medyo maaga pa nito. Talagang maaga lang yung sunset pagka, fall season or, fall season na nga pala nito. So, malamig din, malamig-lamig. Pero, dito sa aming accommodation, normal temperature siya. Maganda yung heater nila. And, akyat tayo sa taas. I-check natin yung mga beds. So, merong 3 bed dito. So, ayan, para sa mga kids. And then, may sarili din silang TV. Pero wala nang washroom. Yung washroom, yan, dito na sa baba. So, ayan.
Dito lang din siya sa tapat ng kitchen. And napakaraming towel. So, dito lang talaga din sa Canada. Napakabilis ng proseso sa pag-check-in, check-out. Medyo iba lang din. Iba, mas mabilis dito. Hindi na nag-check dito pagka alis kayo. Basta alis na kayo. Ganon. Then, our second day here in Jasper. So, merong din silang parang cafeteria ba tawag dito? Basta kainan. So, dito na lang kami magbe-breakfast. Pero hindi siya kasama sa accommodation. So, try lang din para lang matry yung kanilang food dito. Kung ano ang meron. So, nauna na din sila husband dahil sa yun, late ako. And ayan, nagkakainan na ang mga chikiting. So, Canadian style, mga, ayan, pakita natin. Siyempre, ang mga, anong tawag dyan? Basta yun, hindi ko maalala. Ayan, eggs, and bacon and sausages. Ayan, bacon is life talaga dito sa Canada. And mga fruits, may hard-boiled egg din. And yung mga bread. So, ayan si Jaden. Food is life talaga. Ang agenda muna namin for today, magstay muna at magpahinga sa aming accommodation and magpool. So, since dito may indoor pool nga naman, ayun, talagang ito yung next na agenda ng mga kids. So, after breakfast, ayan, sisimulan na nila ang swimming. So, actually, nauna na ulit sila dito. Naiwan din ako kanina sa kainan. So, kasama ko lang din ng aking eldest. So, ayan. And, ayun, gagamitan mo ng keycard. Yun ding pangbukas ng pintuan nyo sa inyong rooms. Ayan, dito rin. Ito rin ang gagamitin sa pool. So, ayan. Wala pang tao. Kami pa lang. Ayan. And medyo warm. Warm yung water. Which is great. So, ayan. Enjoy naman yung mga kids. And, ewan, ano tawag na? At nakatulog na rin si Jaden. So, nap time niya talaga yung oras na yon. And nakabalik na kami sa aming room. At nagutom sila. So, siesta muna. Babalik din daw sila sa pool ulit. So, magpapahinga lang at ayun, kakain. So, hindi muna kami gumala nung second day. So, nagpahinga lang tsaka nag-grocery. So, since dito naman, meron lang ding katabi, like 500 meters na grocery na yung distance. Talagang malapit lang. At nakakatawa, talagang napapalibutan ka ng mountains. Ayan, kitang-kita mo sila. So, napakatahimik ng lugar at very nature, hindi crowded. So, nakakatawa din talaga na itry nyo dito sa Jasper. And then, sinubukan namin na i-check si Lake Edith and Lake Annette. So, mga 4 to 5 minutes lang yung layo. Talagang malapit lang. So, trinay namin na i-check lang muna. Pero, makulimlim kasi yung weather. So, check lang namin kung ano yung itsura niya. Si Lake Annette, siya daw yung pinaka-warm na lake. Yung maganda siyang ipang swimming or mag-swimming. Pero pag sinabi niyo po kasi na lake dito talaga sa Canada, malamig pa din.
So, siya lang siguro yung tame. I don't know kung siya yung tame, pero medyo mas milder daw, pero malamig pa rin daw. So, gusto lang din namin na i-check, kaya ayan, ito yung daanan papunta doon, and malapit lang din talaga, yun nga, 4 to 5 minutes lang sa aming accommodation. Hindi na kami natuloy bumaba dahil sa umambon. So, makulimlim din talaga kasi yung weather today. And ayun, maghahanap na kami ng grocery. So, para mag-restock lang ng mga pagkain and pang dinner na rin. So, ayan. Ang naisip ko na lutuin na pwedeng madaling mag-gather ng mga ingredients. So, yung parang Alfredo or carbonara, ganon. And bacon. So, bumalik ulit sila sa pool at ako naman ay nagluluto. Ang aking gawain na naman. Ewan ko na nag-graduate na ako sa mga swimming. Wala na akong natatamad na ako na magbibihis pa. Ayun. Kaya dito na lang tayo sa bahay. Mag-prepare ako ng kanilang pang-dinner and magme-merienda na rin ako. So, ayan. Nakikrave ako sa ice cream. Kaya yun, bumili kami kanina sa grocery. So, caramel flavor. At ayan, nakabalik na sila. And nagutom na din sila. Ayan. Hindi na nila mapigilan na kumain ng ice cream. Sabi ko, hintay muna nila yung pasta. Pero sige, konti lang naman. And pwede naman sila din kumain pa ng maaga pa naman. So, ayan, malapit na ring maluto ang ating Alfredo. Mabilis na lang to. And si Jayden, as usual, tulog na naman siya. Inabantayan na lang ng ate niya at yun, baka gumulong. And, ayan, yung nabili namin sa grocery na Alfredo sauce. By the way guys, yung mga gamit na to, yung mga pot, lahat, yung mga sandok, ayun, dito na siya kasama na siya. So, may dishwasher din. And, ayan, si Jayden nagising na rin at naglalaro ng mga maliliit na kaserola. So, kain muna tayo at ako'y nagugutom na. Kain po tayo. Ganito rin may husband nyo. And another good morning na naman dito sa Jasper. So, ayan, tulog pa ang ating mga kasambahay. Nagbubukas ako ng ilaw, ewan ko, para pagka may magsi-CR, yun yung idea ko. Meron silang makikita. So, nakabukas din actually yung CR na lang na lights. Para kung may gustong mag-CR, hindi siya madilim. And, ayan, yung sliding door sa balcony, may lock din siya. So, ayan. Tingnan lang natin kung anong kaganapan sa labas. Mahilig lang talaga akong tumingin sa labas pagkagising. So, yan. Medyo makulimlim ulit. And maraming clouds. Very cloudy. So, chinek ko rin ang mga kids sa taas. So, ayan. Maaga pa nito eh. As usual, last person to sleep, first person to wake up. So, ako po yun. Late na natutulog, ako pa rin na mauunang gumising. Nanay Rose. Ayan. And, yung mga ilaw yan sa cafeteria, marami ng tao. Yung iba kasi mag-hike, kaya maaga din yung mga gising nila. Yung mga dalang backpack. And, yan, nakaikot kami sa downtown and nakabili sa bakery doon. Hindi ko na na-video, pero na-reels ko ito sa Facebook Reels. So, ayan. Ang aming breakfast. And grabe yung mga bread nila. Parang, ewan ko, may bigas ba yun? Napakabigat. Talagang siksik, liglig at mabigat ng mga tinapay.
And bumili rin kami ng chicken. At this point of time, nag-check out na po kami. So, marami lang kasi talagang ligpitin, hindi na ako nakakapag-video doon. So, para lang makapag-concentrate na lang, ayun. Nag-check out na po kami nito. And meron pa sana kaming gustong puntahan, yung Malane Lake. Pero makulimlim yung lugar, parang it's not worth the time sa panahon na ito. Kaya sabi namin, in the future na lang. So, bumalik na lang kami dito kay Lake Edith. Pero hindi siya Lake Edith nga ba to? So, katabi rin siya ng Lake Annette. So, just to have pictures lang din. Dito po kami nagpa-picture yung advanced Valentine's Day namin na picture ni husband. So, dito yun kinuha sa lake na ito. So, ayan, may pangilan-gilan lang din na pupunta-punta ng mga tao. Talagang walang masyadong tao talaga. Walang masyadong tao. So, ayan, may mga nakapark pero ewan kung asan sila. Wala naman sila dito. So, ayun lang. Next destination namin sa Malane Canyon. So, ang goal namin makaalis ng alas 12 para, ayun, yung 4 hours, actually 3 hours and something lang yung traveling hours. So, in total. Kaya, before magdilim, ayun, nakakarating kami sa bahay. So, yun yung goal. And, ayun, officially, bago namin simulan ng aming biyahe, ay dadaan nga kami dito sa Malane Canyon. So, malapit lang din to. Magkakatabi lang sila. Parang mga 5 minutes na traveling time lang mula dun sa pinanggalingan namin kanina na lake. So, ito, may mga bridges dito. First, second, third, hanggang fifth. Pero, nakaabot kami hanggang first. Pero nag-back out kasi kami dahil sa medyo may mga putik dahil nga umulan. Tapos si Jassy, ayun, nadapa siya. Nadapa siya sa putik kaya kailangan na lang namin na palitan siya ng damit at yun, bumalik na lang. And nag-proceed na kami sa biyahe. And along the way, ayan, nadatnan namin ang mga animals na ito. Sabi ng aking daughter, mountain goat daw. At since may mga spare time pa sa aming biyahe, ayan, bumaba muna ako at nag-check ng surroundings. Ang ganda nito sa personal, nung nadaanan ko siya. Lake siya, and actually dito sa Jasper, 1,762 ang lakes dito. So, napakarami. And ang kulay ng paligid, yan yung mga dahon, may red, may orange, may yellow, may green dahil sa fall season kasi. So, kaya naglalabasan yung mga kulay. And yung mga clouds talagang parang all throughout ng stay namin mababa talaga. Very cloudy. So, most of the time naging makulimlim.
Sa mga bagong viewers po ng aming channel, please consider subscribing. We feature videos about student process, work permit, visitor's visa application, PR immigration topics, and life here in Canada. May mga playlist na po kaming nagawa at nakakategorize na. Feel free to visit those videos. So ayun guys, Merry Christmas! Enjoy the time with your family and friends. Take care. I'll see you again. Bye for now.